Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo sa isa sa mga pinakamakasaysayan lugar sa Pilipinas, ang Fort Santiago. Ito po ay isa sa mga pinakakinaiingatang yaman ng ating bansa. Bakit? Simple lang, dahil maraming nangyari ditong mga parte ng ating kasaysayan na, alam niyo na, hanggang ngayon ay pinag-aaralan. So, ako po si Nico. Samahan niyo po ako at kasama ang aking mga grupo. Aaralin natin kung ano ang kasaysayan ng Fort Santiago. Ano nga ba ang pinagmulan ng makasaysayang lugar na ito? Paano ito naging makasaysayang lugar at sino nga ba ang tao sa likod ng pagpapagawa nito? At kamusta na nga ba ang Fort Santiago sa kasalukuyang panahon? Maglakbay, balikan ang oras at magpunta sa isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas, ang Fort Santiago ng Intramuros o mas kilalas tawag na Walled City. Teka, alam nyo ba na ang Fort Santiago ang pinakamatandang distrito dito sa Maynila? At ito rin ang isa sa mga pinakamakasaysayan lugar dito. Pero teka, ba't nga ba ginawa ang Fort Santiago? Simple lang ang sagot. Ginawa ang Fort Santiago upang protektahan ng Gobernador General mula sa mga katutubong Muslim at Tagalog noong panahon ng Espanyol. Gayun pa man, ang kanyang kasaysayan ay nagsumula sa Fort Santiago, ang pangunahing pagtatanggol sa daungan ng Maynila. Maswerte tayo at magandang palatandaan na nawala sa Maynila ay nagkaroon ng pagkakataon upang ibalik at pagyamanin ang makasaysayang lugar sa Maynila. Alamin natin at balikan ang istorya ng Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay pinangalan kay St. James the Great na ang ibig sabihin ay Santiago sa Espanyol, isang patron ng Espanya. Ang isang kahoy na nakaukit ay nagpapakita ng pagpatay ni St. James sa mga Moorish kaaway. Sa ibaba nito ay ang selyo ng Espanya ang magsilbi bilang disenyo ng pasukan o pultahan. Sa litrato na marami kinuha sa paligid ng 1900, makikita sa ibaba ng eskulptura ang selyo ng Espanya ay halos wala na at may 6 na panig na bituin na ipinataw sa ibabaw nito. Ang ibig sabihin ng bituin na ito ay tila na maging isang misteryo sapagkat itinanggal ito ng ibalik sa maayos na kalagayan muli ng entrada. Noong May 19, 1571, nagawang sakupin ni Miguel Lopez de Legazpi at ang kanyang mga upo ang baryo ni Rasulaiman. Sa taong iyon, ang Maynila ay isa ng lungsod ng Espanya. Sinimula ng paggawa sa Fuerte de Santiago o Fort Santiago. Matapos ang pagtatatag ng lungsod ng Maynila sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Ang Fort Santiago ay isang pandepensang kuta na bahagi ng instruktura ng mga pader na lungsod na sinungguni sa Intramuros. Ang lugar na ito ay nagsilbi bilang Spanish headquarters ng mga militar. Ang orihinal na fort ay nabakuran na may strukturang gamit ng mga troso o kahoy at lupa. Ngunit ito ay inatake sa unang bahagi ng konstruksyon ng mine check sa pamumuno ni Limahong at nawasak noong 1574. Dahil dito, namatay si Martin de Gorti pagkatapos ng isang matinding labanan ng mga Espanyol sa pamumuno ni Juan de Salcedo. Sa uli, nagdulot ng pagpapalayas sa mga pirata papunta sa lalawigan ng Pangasinan sa Hilaga at di nagtagal sa labas ng bansa. Sa pagitan ng 1589 at 1592, ang fort ay muling tinayo at pinatibay sa paggamit ng mga inukit na bato at putik na semento na sa pamahalaan ni Bishop Salazar na nagbigay sa Intramuros ng katakilaan. Noong 1645, isang malakas na lindol ang dumaan at nagawang wasakin ang karamihan ng mga edipisyo, ngunit ito naman ay muling naibalik sa ayos ng mga Espanyol noong 1658 hanggang 1663. Pagkatapos ng pagwasak nito sa panahon ng World War II, ang Fort Santiago ay idineklara bilang Shrine of Freedom noong 1950. Ang panunumbalik ng pamahalaan ng Pilipinas ay nagsimula hanggang 1953 sa ilalim ng kapangyarihan ng National Parks Development Committee. Ang Intramuros Administration na namamahala ngayon sa pagbabagong tatag, pagpapanatili at pamamahala ng fort mula noong 1992. Alam niyo ba na dito kinulong si Dr. Jose Rizal bago siya dalhin sa bagong bayan upang itayin? Mula sa bilangguan ni Jose Rizal papunta sa kanyang kamatayan, ay nakadikit sa lupa ang mga bakas ng kanyang mga yapak na yari sa tanso.
ito ang nagsisilbing pangangatawan sa kanyang huling lakad. Ang layo ay may ilang daang hakbang mula sa Manila Cathedral at Palacio del Gobernador. Habang nakaupo si Rizal sa kanyang bilangguan, siya ay nagsulat ng isang pangwakas na liham para sa kanyang mga mahal sa buhay at para sa kaibigang propesor na si Ferdinand Blumentritt. Si Rizal ay pinapatay noong Disyembre 30 at ang kanyang kamatayan ang nakapag-udyok ng revolusyon para sa kalayaan laban sa Espanya. Mayroon ding mga baluarte na matatagpuan dito sa Fort Santiago. Ang Baluarte Santa Barbara ay tinayo noong 1593. Nagsilbing batong pandepensa na naging parte ng Fort Santiago. Noong una ay isa tong taguan ng kagamitang panlaban at mga bala ng baril at kanyon. Hanggang sa ito ay naging isang kulungan. Maraming naikwentong pangkabatay at pagpapahirap sa loob nito, lalo na nung panahong Kempeitai o ang pagsakop sa Fort Santiago noong panahon ng mga Hapones. Ang Baluarte de San Miguel ay isa sa 2 kuta na pumoprotekta sa tulay papasok sa Fort Santiago. Ang tunggaling ito ay nasa tabing dagat ng nasabing Moog. Ngayon nagkaroon ng kayo na kaalaman patungkol sa Fort Santiago. Halina't samahan ang aming grupo upang libutin ito. Tara na! Nalibot mo na ba ang buong Baluarte? Kung ganun, ay makikita mo rin dito ang labi ng isang gusali na gawa sa bricks at sinasabing pinakaunang gusali na itinayo sa Pook. Sa pagpapatuloy na paglalakad, ay makikita mo ang Rizal Shrine kung saan naroon ang piitan ng pinagkulungan ay Dr. Jose Rizal. Gayon din ang ilan sa mga likha niya katulad ng Mi Ultimo Adios sa iba't ibang wika, ang lumang kopya ng Noli Me Tangere at ilan sa mga larawan nila Rizal, Josephine Bracken at O. Seysad. Pagkatapos nito ay iyong mamamasid ang mga bakas tungo sa lugar na inialay sa mga nasawi noong panahon ng Hapon. Sa kaunting hakbang ay mararating mo ang bilangguan sa ilalim ng lupa o tinatawag na dungeon. Masikip, mainit at madilim ang una mong maiisip sa lugar na ito, na dating taguan ng mga sandat at kanyon na pantigma sa Baluarte de Santa Barbara. Sa kasalukuyan, ang Fort Santiago ay kinikilalang isa sa pinakasikat na atraksyon ng mga turista, na nagsisilbing museo ng mga matatandang bahay at istruktura na naiiwang alaala ng gobyerno ng Espanyol. Ngayon na naman, sana'y nakapulot kayo ng aral mula sa aming dokumentaryo. Hanggang sa uli, paalam!